So yun nga po mga kaparokya, grabe, sunod-sunod ang pag-atake ng kumakalaban kay Mayor Vico Soto. At ngayon po mga kaparokya, meron naman po tayong nakitang post against Mayor Vico Soto coming from Durian Stories na kung saan mga kaparokya ay parang kinukumpare nga po ang butihing Mayor Vico Soto kay Congressman Leandro Leviste. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa post na ito ng Durian Stories, Vico Soto Diskaya lang daw po ang kaya, samantalang si Leandro Leviste ay big fish ang punteriya. So yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kaparokya. Pero bago yan mga kaparokya, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At makikiusap din po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin na sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, upon checking sa Facebook page na ito or Facebook account na ito na Durian Stories, ay makikita dito na ang sinusuportahan po nito ay walang iba kundi ang mga Duterte. I'm not against the Dutertes mga kaparokya. Never po natin kinontent ang patungkol sa mga Duterte. Kinokontent lamang po natin or nai-involve lamang po ang mga DDS or ang mga usapin kay Duterte kapag nai-involve nga po ang butihing Mayor Vico Soto. Pero about sa mga Duterte ay hindi po natin kinokontent yan dahil hindi naman po talaga natin pinag-uusapan dito sa channel na ito yung about sa personal life ng mga Duterte. But anyway mga kaparokya, dito may tila pagkukumpara ang Facebook page na ito. At dito may kita po natin na si Mayor Vico Soto daw ay diskaya lang po daw. Di umano ang kaya at si Leandro Leviste ay big fish ang punteriya. Ang tanong dito mga parokya para sa akin, meron po bang concrete evidence na maipapakita yung mga allegations ni Leandro Leviste patungkol nga po sa mga file na binigay di umano sa kanya ng late Undersecretary na si Caterina Cabral? Kasi kung wala naman pong concrete evidence at grand standing lamang po ang ginagawa nito, ay hindi po ito magmamatter. Para sa akin, mga kaparokya. Pero si Mayor Vico Soto, asan na ang Diskaya? Si Curly Diskaya, asan na? Si Sara Diskaya, asan na? Nakakulong sapagkat meron pong ebidensyang maipapakita ang butihing mayor once na mga ilangan ng tulong ang ating pamahalaan against sa mga diskaya. Siyempre mga kaparokya, hindi naman po maglalabas ng mga pahayag ang butihing Mayor Vico Soto kung wala naman po siyang konkretong ebidensya. Pero kay Leandro Leviste, kung meron po siyang concrete evidence, edi maganda. Ipakita niya, sabihin niya kung ano ang meron at kung ano ang nilalaman ng files na meron po siya. Hindi yung parang nag-grand standing siya. Ito, napapansin ko dito mga kaparokya, parang attention seeker si Leandro Leviste at mukhang may balak po itong tumakbo by 2028 in higher position. No wonder mga kaparokya sapagkat nasa right age naman po ito. Nga lang mga kaparokya, kung ikukumpara ito kay Mayor Vico Soto ay malayo po. Not even close. Sobrang layo. Lalo na when it comes sa pagpapatakbo ng isang local government. Si Leandro Leviste mga kaparokya ay may tuturing pa rin po yan na local government sapagkat congressman po ito. So distrito lamang po ang under nito, unlike kay Mayor Vico Soto na isang lungsod nga po ang pinamamahalaan nito. At ano na ba ang achievement na nagawa ni Leandro Leviste dito sa ating bansa or sa kanyang constituent sa District 1 ng Batangas?
So yun nga po mga kaparokya, kung talagang merong konkretong ebidensya at hindi grandstanding ang ginagawa ni Leandro Leviste, ay vow po tayo doon at ipakita niya po. Pero ang ikumpara kay Mayor Vico Soto, ang anak nga po ni Senatora Loren Legarda, ay masasabi ko na napakalayo. Hindi po kailanman didikit ang isang Leandro Leviste sa isang Mayor Vico Soto. Basta mga kaparokya, kapag merong bata na kumakalaban sa pamamahala ni President Bongbong Marcos, ay ikinukumpara agad ito kay Mayor Vico Soto. Tulad niya po ni Kiko Barzaga, congressman po ng Cavite, Dasmariñas, Cavite, if I'm not mistaken. Kamakailan niya po mga kaparokya, talagang kinumpara pa kay Mayor Vico Soto, which is alam naman po natin na kailanman ay hindi din po magiging dikit at napakalayo po talaga ang pagitan ng type or ang system of governance ni Mayor Vico Soto sa dalawang ito. So dito mga kaparokya, tingin ko ay nais lamang pong magpasikat ni Leandro Leviste sapagkat meron po itong layunin na tumakbo in higher position. Anong purpose niya? Bakit ginagawa niya ito? Gayon nalaman po natin noong September 4 pa po pala nasa kanya ang files. Pero nung buhay pa po ang undersecretary na si Cabral, ay hindi niya po pinakita ang files na meron po siya. So anong layunin ni Leandro Leviste? Ang mamulitika, ang siraan ang mga politiko? Yan ang bagay na sa palagay ko ang magiging problema ni Congressman Leandro Leviste. At hindi po tayo agree na ang diskaya lamang po ang kaya ni Mayor Vico Soto. Naniniwala ako na kaya ni Mayor Vico Soto ang lahat basta meron siyang maipapakitang ebidensya. At para sa akin mga kaparokya, hindi small fish ang mga diskaya kundi big fish na maituturing ito sapagkat sila ay nangamkam ng bilyong-bilyong kayamanan ng ating bayan. Kumbaga mga kaparokya, hindi po sila politiko pero marami po silang koneksyon sa malalaking politiko dito sa ating bansa. Unti-unti na nga pong nauungkat yung mga kilalang politician dahil nga po sa mga diskaya. Kaya hindi po tayo naniniwala na ang diskaya lamang po ang kaya ni Mayor Vico Soto. Kaya neto lahat basta meron po siyang ebidensya na maipapakita. Sa sitwasyon dito mga kaparokya, tanging ang mga diskaya lamang po ang meron po siyang na mapapatunayan. Sapagkat tulad ng lagi po nating sinasabi, ang kumpanya, ang tahanan ng mga diskaya ay nasa jurisdiction ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Kaya kabisado ng butihing Mayor Vico Soto ang katiwaliang pinagagawa ng mga nasasangkot nga po sa maanumalyang flood control. So, yan yung mga black propaganda mga kaparokya ng against kay Mayor Vico Soto na kung saan sinasabi ng mga ito ay mga diskaya lamang po ang kaya ng butihing Mayor Vico Soto, hindi daw po kayang pangalanan ang mga malalaking politiko na nasasangkot nga po sa maanumalyang flood control scam. So yun ang paniniwala nila mga kaparokya, which is hindi naman po natin sila masisisi dahil ganyan po talaga ang buhay. Meron at meron po tayong kakampihan. Ako, aminin ko, biased ako pagdating kay Mayor Vico Soto. At kung may nakita or may nalalaman man akong paninira against him, ay buong puso kong ipagtatanggol ang butihing mayor. Kanya-kanya po tayo ng pagiging bias. Kung sila ay bias para sa mga Duterte, para siraan si Mayor Vico Soto, ay bias din naman ako para kay Mayor Vico Soto dahil nasa side nga po tayo ng butihing mayor. So again mga kaparokya, ang pagkukumparang ito
kay Mayor Vico Soto at kay Leandro Leviste ay kailanman hindi magiging malapit. Not even close, pero napakalayo. Ano na ba ang napatunayan ni Leandro Leviste sa kanyang distrito sa Batangas? Meron na ba siyang batas na naipasa? Kung meron, ano ang batas na iyon? Paki-comment naman po sa comment section ng video na ito. Pero si Mayor Vico Soto, ano na ba ang napatunayan sa lungsod po ng Pasig? Hindi ko na po iisa-isahin mga kaparokya, baka maubos po ang oras natin. Yung mga supporters ni Mayor Vico Soto dito, for sure agree din po kayo na malayong-malayo nga po si Mayor Vico Soto kina Leandro Leviste at Congressman Kiko Barzaga. Alam niyo mga kaparokya, yung ginagawang ito ni Leandro Leviste, parang sinisira na rin po nito ang legasiya ng kanyang inang si Senator Loren Legarda. Di po natin alam kung bakit lumalabas ng ganito si Leandro Leviste. Siguro mga kaparokya, parte ito ng pagmamarket or pagpropromote ng sarili niya para sa 2028 national elections. Abangan natin mga kaparokya kung anong posisyon ang tatakbuhin ni Congressman Leandro Leviste. Kasi ang butihing Mayor Vico Soto ay nag-announce na nga po na hindi po siya tatakbo by 2028 in any post.